Isang Chinese fighter jet lumipad ng halos 12 feet lang ang layo mula sa isang American surveillance aircraft. Pagkatapos, gumawa pa ito ng isang napakadelikadong barrel roll habang armado ng missiles. Akala ng China sila ang may kontrol sa himpapawid ng South China Sea. Pero makalipas lamang ang ilang minuto, dalawang F-15 Strike Eagles ang dumating at biglang nagbago ang buong laban. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit umatras ang Chinese fighters? At ano ang sinusubukan nilang itago sa ilalim ng South China Sea? Alamin natin dito lang sa Atlas One. Welcome to Atlas One. Isang araw iyon na tila ordinaryo lamang. Isang US Navy P-8 Poseidon ang nagsasagawa ng maritime patrol sa ibabaw ng Northern South China Sea, silangan ng Hainan Island. Ang kanilang misyon, hindi bomba, hindi combat, kundi maghanap ng isang pinaniniwalaang Chinese submarine gamit ang sonobuoys na ibinabagsak nila sa dagat. Habang tahimik ang operasyon, biglang may lumabas sa radar. Isang mabilis na kontak. Pagkaraan ng ilang segundo, dalawa na, parehong fighter aircraft, diretsong pumunta sa P-8. Habang papalapit ang dalawang fighter, hindi umurong ang American aircraft. Nananatili ito sa parehong altitude, parehong heading, at ipinagpatuloy ang kanilang patrol. Pagkalipas ng ilang minuto, isang Chinese J-11 BSH naval fighter ang lumipad sa tabi ng kaliwang pakpak ng P-8. 500 feet lang ang pagitan. Makikita ang dalawang piloto at mas lalong nakakabahala, puno ng air-to-air missiles ang kanilang fighter. Nagbukas ang International Emergency Frequency at isang boses ang nagsalita. American aircraft, you are operating dangerously close to Chinese territorial space. Change your course immediately. Pero hindi umatras ang P-8. Hindi sila lumiko, hindi sila bumaba. At dito nagsimula ang totoong tensyon. Hindi natuwa ang Chinese pilot, muli siyang bumalik. Ngunit ngayon, mas malapit, 200 feet. Pagkatapos, isang napakadelikadong maneuver. Lumipad siya sa ibabaw mismo ng ilong ng P-8 habang ipinapakita ang buong missile loadout. Parang sinasabing, tingnan mo ang dala namin. Isa itong malinaw na pagpapakita ng puwersa at pananakot. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang Chinese fighter. Biglang sumisid, umakyat sa ilalim ng P-8 at nagsagawa ng buong barrel roll. Sa loob lamang ng halos 12 feet na pagitan ng dalawang cockpit. Isang maling galaw lang, pwede itong mauwi sa banggaan o isang international crisis dahil sa weak turbulence. Nayanig ang buong P-8, nawalan pa ng signal sa ilang kagamitan habang sinusubukang kontrolin ng piloto ang aircraft. Sa halip na umatras, nagpadala ang mission commander ng encrypted message sa US Indo-Pacific Command. Maikli lamang ang mensahe, unsafe intercept, request fighter support, at doon nagsimula ang countdown. Mahigit 280 nautical miles ang layo. Dalawang F-15A Strike Eagles ang agad na inatasang tumulong. Kasabay nito, ang dalawang Philippine Air Force na FA-50PH ang umalalay sa B-52 mission habang ang F-15S ay mabilis na tumulak patungo sa P-8. Ilang minuto lamang nakuha na ng kanilang radar ang dalawang Chinese fighters. Hindi pa alam ng mga Chinese pilot na sila naman ngayon ang tinatarget. Habang abala ang Chinese fighters sa P-8, tahimik silang nilak ng F-15 sa radar. May firing solution na. Handa nang maglungsad ng AIM-120D missiles kung kinakailangan. Pagkatapos, isang radar warning signal ang tumunog sa cockpit ng Chinese pilot at doon nila na-realize na hindi na sila ang may control. Sila ngayon ang hinahabol. Biglang nag-break formation ang dalawang J-11. Nagpakawala ng chaff at flares at mabilis nang bumalik patungong Hainan. Hindi nagpaputok ang Amerika
hindi rin nagpaputok ang China. Pero malinaw ang mensahe kapag dumating ang air superiority. Nagbabago ang buong laban. Natapos ng P-8 ang kanyang patrol mission at ayon sa source story, natukoy rin ito ang submarine na sinusubukang protektahan ng China. Sa ganitong pagkakataon, pinapakita lang ng China na hindi sila gustong makipaglaban o ayaw nilang makipaglaban kapag sila ay nalagay sa alanganin. At sa pagkakataong ito, ipinapakita ng Amerika ang air superiority. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng military analysis at defense news, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Atlas One at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa mga susunod nating military updates. At bago tayo magtapos, ay gusto ko lang batiin ang lahat ng ating taga-subaybay. Mega shoutout po sa lahat ng mga top commenters at new subscribers. Maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood at pagsuporta dito sa ating channel. Ito po ang dating RNDY Vlog na ngayon ay nasa bagong channel name na Atlas One. Sana po ay nyo pong patuloy na suportahan para sa patuloy nating paggawa ng mga bagong updates hindi lang sa ibang bansa kundi dito sa atin mismo sa Pilipinas dahil patuloy nating subaybayan ang Philippine Modernization. Muli ito po ang Atlas One hanggang sa susunod. Maraming salamat. Ciao!